Muli, good afternoon sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sa pag-sustain sa atin hanggang oras na ito sa pag-aaral ng kanyang salita. Kaya umaga, nakita natin sa aklat ng Zephaniah, pangunahin ang chapter 1, yung matinding pagkasindak at hinagpis na dala ng araw ng paghatol ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya, sa mga tumatanggi sa Kanya, sa mga lumalayo sa Kanya. At kung ating babasahin ang Zephaniah, sinabi ko kanina na ito ay treatise of the divine wrath, hanggang sa chapter 3. Ito yung tema ng aklat na ito. Kaya pag binasa mo sa chapter 3 ng Zephaniah, verse 8, ating makikita itong mga salitang ito, na kaya't hintayin nyo ako, sabi ng Panginoon, sa araw na ako'y bumangon bilang saksi, sapagkat ang aking pasya ay tipunin ang mga bansa, upang aking matipon ang mga kaharian, upang maibuhos ko sa kanila ang aking galit, lahat ng init ng aking galit, sapagkat ang buong lupa ay tutupukin ng apoy ng aking naninibughong galit. So hanggang sa chapter 3, na makikita natin yung kabagsikan ng puot ng Diyos. Pero gayon pa man, sa isang mahiwagang at kamanghamanghang biyaya ng Diyos, hindi nag-end itong Zephaniah sa mensahe ng kanyang puot. Kundi, makikita natin na si Zephaniah mismo ay nabuladas sa kanyang mga salita na nakita niya ang maluwalhati at nag-uumapaw na kagalakan dahil sa pag-iingat ng Panginoon sa mga remnants na nabanggit ko kanina, di ba? May mga nalabi na kahit parang tingnan natin na walang matitira sa kanila sa gagawin ng Panginoon sa kanyang biyaya, ay nagtira pa rin siya ng mga tao na sumasamba sa kanya, at sa huling araw sila yung mga makatanggap ng lubos na kagalakan sa kanyang presensya na binasa kanina ni Brother Jerome. So, basahin ulit natin itong Zephaniah chapter 3. Pero ating bibigyan ng focus yung mula sa verse 14 hanggang verse 20. Zephaniah, Kabanata 3, talata 14 hanggang 20. Zephaniah 3:14 to 20. Ito pang di nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos. Verse 14, umawit ka ng malakas, o anak na babae ng Zion. Sumigaw ka, o Israel, ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso. O anak na babae ng Jerusalem, inalis ng Panginoon ang mga hato laban sa iyo. Kanyang iwinaksi ang iyong mga kaaway. Ang hari ng Israel, ang Panginoon ay nasa gitna mo. Hindi ka na manatakot pa sa kasamaan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, o Zion. Huwag manghina ang iyong mga kamay. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo. Isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay, siya'y magagalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tahimik sa kanyang pag-ibig sa iyo. Siya'y magagalak sa iyo na may malakas na awitan. Aking pipisanin ang namamanglaw, or pipisanin ang namamanglaw dahil sa takdang kapistahan. Sila'y nagmula sa iyo, aalisin ang kakutyaan sa kanya. Narito sa panahong iyon ay aking parurusahan ang lahat ng mga umaapi sa iyo, at aking iligtas ang pilay at titipunin ang pinalayas, at aking papalitan ng kapurihan ang kanilang kahihiyan at kabantugan sa buong daigdig. And verse 20, sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon, oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Kapag ibinalik ko ang iyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay naalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamalagi magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, tunay na marahil kaya sinundan ng Zephaniah ang Habakuk, dahil ang Habakuk halos nagtapos doon sa katagang in wrath
remember mercy. Kahit ang Zephaniah ay tila hinihil bilang aklat na systematically pinakita ang iyong puot laban sa sanlibutan, laban sa kasamaan. But still, nakita namin, tunghayan namin ang mensahe ng kagalakan dahil lulubusin mo ang katubusan ng iyong mga tao. Tulungan nyo kami, Panginoon, isustain nyo kami even during this time na makita itong kaluwalhatian, itong kagandahan ng mensahe na ang araw ng Panginoon ay isang tunay na mabuting balita para sa mga naghihintay sa iyo. Pangunahan niyo kami, Ama, at nawa ang banal na Espiritu ay malugod na magligtas sa aming kalagitnaan at ang inyong mga tao ay ibunsod pa tungo sa kabanalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So dito as we read na ang araw ng Panginoon ay hindi lang bilang araw ng kahatulan o puot ng Diyos na ating inaalay ng umaga, kundi ito araw ng ganap na kaligtasan ng mga tao ng Diyos. Ganap na katubusan na kung kanina yung kahatulan ay merong nagbunga ng hinagpis sa mga tumanggap nito, ang kaligtasan ay merong bungang kagalakan sa nakatanggap nito. Unahin ko munang tanungin sa inyo na meron bang kagalakan sa ating mga puso na tayo ay na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? So yan yung ating titignan sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Kaya ngayong opening verses ng Zephaniah ayon sa observation ng isang commentary na it contains some of the most vivid and graphic language of judgment found anywhere in Scripture. And the entire universe, nakikita natin kanina, is being overturned in judgment. May language ng reversal ng creation, may language ng na ini-echo yung flood during the time of Noah. Pero in contrast, itong mga panghuling bersikulo ay nagtataglay ng most moving descriptions of the love of God. Kaya nga no wonder si O. Palmer Robertson, dinescribe niya na yung verse 17 na the John 3:16 of the Old Testament. So napakaganda nito, kaya ating tunghayan ang mensahe ngayong hapon. Ang title nito ay Galak sa Kaligtasan. Kanina ang sindak sa kahatulan, ngayon galak sa kaligtasan. At maraming paraan, maraming interpretation. Kung babasahin mo pa yung simula ng verse 9, tungkol sa katuparan ng propesiyang ito. So, iba't iba, depende sa schools of interpretation, dispensationalism, postmillennialism, pero we are not here to talk about that kasi it will take a long time, basically. At baka magkahiwa-hiway pa tayo dito. Pero, tulad ng araw ng puot ng Panginoon, masabi natin na itong Old Testament Kingdom prophecies ay nagkaroon ng inisyal, paunang o patikim na katuparan doon sa pagbalik ng bayan ng Huda mula sa exile. Diba? After 70 years, if you know the history, ay nanumbalik ang bayan ng Diyos, ang Huda, sa lupain na pinangako ng Panginoon. Kaya nga yung mga susunod na propeta, si Haggai, Zechariah, ito na yung mga messages during the post-exile, pagkatapos na ng pagkabihag nila. So sa 9 to 13 ng chapter 3, makikita natin yung malawakang panunumbalik sa Diyos. Ito yung paglilinis ng mga natirang tao para sa Diyos. Merong mga panunumbalik ng mga ibang bayan, yung sabi na conversion ng nations. But we are not gonna go there. And then, panunumbalik ng mga tao ng Diyos. So kung anong takot, kabalisahan, kaguluhan, at pigati ang dulot ng araw ng Panginoon sa mga hindi nagsisisi, ganun naman ang lubusang kagalakan sa mga tao ng Diyos. So nais kong bigyan ng diin dito yung kagalakang taglay natin na itong call na sa verse 14 na umawit ng malakas, sumigaw, magalak, ito yung dapat na attitude ng mga tao ng Diyos. Di ko sinasabi na during worship service natin, magtalunan tayo dito. Hindi yon. Pero yung postura ng ating mga puso na nakatanggap ng kaligtasan sa Panginoon. At ito'y lulubusin ng Panginoon sa araw
ng kanyang pagbabalik. So ito yung mensahe na pagbubulayan natin ngayong hapon na ito. Ang lubusang kaligtasan sa araw ng Panginoon ay tiyak na kagalakan para sa mga naghihintay sa Kanya. So, kung ngayon tayo ay beset by different burdens of life, mga mabibigat, na minsan nawawala yung sight natin, even yung feeling natin ng extreme joy dahil sa katubusang ating tinanggap, sa pagdating ng Panginoong Hesus, lulubusin niya yung kagalakan natin. At ito makikita natin sa dalawang bagay. May kagalakan sa lubusang kaligtasan mula sa Diyos, at ikalawa, may kagalakan dahil nasa kalagitnaan natin ang Diyos. So ito yung gusto mong bigyan ng diin. More than focusing on what's gonna take place in history before the coming of Christ, pinakamalaga, sino yung nasa gitna natin? None other than the Lord Himself. So unang punto, kagalakan sa lubusang kaligtasan mula sa Diyos. So note first that the people will sing and rejoice with all their hearts. Sa verse 14 at 16. At dahil ito dahil sa mga final acts, masabi natin na final acts ng Panginoong Diyos sa pag-accomplish ng kanilang katubusan. Ang tanong natin, bakit ganito na lang ang kagalakan ng mga tao ng Diyos? Ano ba ang mangyayari? May pagkakaiba ba? O it's just like us here, na parang sinabi kayo ni Brother Jerome, and then magkikita tayo sa river, and nothing's gonna change. It's just the same. Pero dito makikita natin yung sa paglubos o kalubusan ng ating kaligtasan, maraming gagawin ang Panginoon bilang bahagi ng kanyang pagliligtas. Na dito, makikita natin yung reversal of what they should have received sa Israel, Judah as a sinful nation, pero tayo bilang isang natili pa rin sa makasalanang pangatawan, makasalanang mundo, ay may gagawin ang Panginoon na makikita natin sa mga pahina ng Scripture. So tingnan muna natin, una, wala nang pagmamalaki sa kanilang kalagitnaan. Lahat ay manganlong sa Diyos. No, sabi sa verse 12, sapagkat aking iiwan sa gitna mo ang isang mapagpakumbaba at maamong bayan, sila'y manganlong sa pangalan ng Panginoon. So kung before the exile, ito inilarawan ng Judah na mapagmataas, pagdating dito, sila'y inilarawan na mapagpakumbaba at maamong bayan. Di na sila magtitiwala sa kanilang sarili, kundi sa pangalan ng Panginoon lamang. Yung picture na bigay ito, yung sila'y nanganganlong. They are resting in God. So hindi lang yon, wala nang kasalanan at pagkukunwari. Sa verse 13, sabi dito, ang mga lalabi sa Israel ay hindi gagawa ng kasamaan, ni magsasalita man ng mga kasinungalingan, ni matagpuan man ng isang mandarayang dila sa kanilang bibig, sapagkat sila'y manginginain at higa at walang tatakot sa kanila. Now, ang question natin, na-exhaust ba ng fulfillment nito during the time of their return from the exile? Na hindi na sila nagkasala, na hindi na sila gumawa ng kasamaan, na hindi na sila naggawa ng kasinungalingan. Hindi, di ba? Until the coming of Christ, Jews ang mga pangunahin na lumibak sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kita natin, itong Old Testament kingdom prophecies ay magkakaroon ng ultimate fulfillment sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin yan sa Revelations na ating titignan mamaya. Dahil sila ay may malilinis na puso, ang kanilang panalita ay magiging malinis din. So wala nang kasinungalingan, wala nang slander, wala nang gossiping, and all that. Merong paglilinis na gagawin ang Panginoon. Bahagi yon ng paglubos ng kaligtasan ng Panginoon. Minsan tayo'y nagtataka o tayo'y nangangamba. Minsan may lumalabas sa ating mga bibig. Bakit ko nasabi ito sa aking kapatid? Bakit ako nakapagsinungaling? Bakit ko nagawa ito sa aking kapatid? Pero sa araw na yun, wala na yun. Wala nang kasalanan at pagkukunwari. Hindi lang yon, sa verse 15, wala nang paghatol. Sabi doon, inalis ng Panginoon ang mga hatol laban sa iyo.
Kanyang iwinaksi ang iyong mga kaaway, at yon, ang hari ng Israel, ang Panginoon ay nasa gitna mo. So later, titigan natin yan. So ang karakter ng mga nalabi ay aayon sa katangian ng nagligtas sa kanila. Yung nakita natin kanina. At itong walang paghatol ay isang maluwalhating pasya ng Panginoon na kung saan wala ng judgment in the last day. Though that is true sa atin ngayon bilang mananampalataya, because we have been justified in Christ. We have been saved by His grace. Tayo pinawalang sala na tunay na wala ng kondemnasyon para sa mga mananampalataya. Pero sa pagdating sa araw na iyon, ay lulubusin ito ng Panginoon. Wala nang paghatol, hindi lang sa Diyos, kundi wala na ding paghatol sa isa't isa. Diba, kahit tayong mga mananampalataya, minsan mabilis tayo mag-pass ng judgment sa ating kapatid, sa ating kapwa. Pero sa panahon na yon, hindi lang judgment from God ang wala sa mga mananampalataya, kundi maging ang judgments amongst God's people. At bukod pa doon, wala nang kaaway dahil sila'y gagapiin ng Diyos. Sa verse 15, yung pinakadulo, hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. So hindi nang na-remove yung punishment, na-remove yung mga enemies ng mga tao ng Diyos. Ito yung kasama sa paglubos ng pagliligtas ng Panginoon. At ito'y actually bahagi ng pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 22, verse 17, na mabasa natin doon, makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Di ba? Remember sa ating sa mga sermon, yung pintuang bayan, dito ay kung saan ginaganap yung paghahatol. Di ba? Pintuang bayan, doon didinig. So parang korte ito, nadidinig doon ang mga sumbong. Pero sa araw na iyon ng Panginoon, wala nang mga kaaway na magbibintang sa atin. Wala nang mga kaaway na dadaig sa mga tao ng Diyos. Ito yung kasama sa pagpapala ng mga tinubos. Hindi lang limited, so dito nakita natin, hindi lang limited sa temporal blessings ang pagpapala ng kaligtasan. At huli, sinabi dito ay wala nang takot sa panganib na darating. Ito ay totoo lamang sa mga tao ng Diyos. Wala nang panganib mula sa kaaway at walang panganib mula sa puot ng Diyos. Sa araw na iyon na pagdating ng Panginoon sa mga taong nangandong sa Kanya, wala nang takot na paparating na puot ng Diyos. Sinong tatanggap noon? Ang mga hindi na mananampalataya, ang mga hindi tumatawag sa ating Panginoon. At kung babalikan mo history, after the exile, or pagbalik nila from the exile, tila ganito ang naranasan ng Jerusalem, na sila ay makabalik mula sa pagkabihag. Halimbawa nito ay sa Ezra. Ezra chapter 3, verse 12 and 13, sinabi doon, ngunit marami sa mga pari at mga Levita at sa mga puno ng mga sambahayan na mga matatandang nakakita sa unang bahay ng ito ay itayo ang umiyak ng malakas ng kanilang nakita ang bahay. Ayun kasi na-restore na sila sa kanilang lupain. Bagaman marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Dahil dito, hindi makilala ng taong bayan ang kaibahan ng ingay ng sigaw ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang taong bayan ay sumigaw ng malakas at ang ingay ay narinig sa malayo. So, na-overwhelm sila ng kailang kagalakan kasi natupad ito, merong paunang tikim ng propesiya ng restoration ng tao ng Diyos. Pero again, natapos ba yung kailang kagalakan? Yes. Kasi nahulog sila sa kasalanan, sila ay may pagdating sa Malachi and last book of the Old Testament ng Minor Prophets particularly, merong mga sumbat ang Panginoon laban sa bayan ng Israel. Natapos ang kalagitnaan, ang kailang kagalakan, at hindi na-exhaust ng initial fulfillment sa Old Testament etong magandang balita ng kagalakan para sa mga tao ng Diyos. So makikita natin na yung historical restoration na
na sumunod sa Babylonian exile ay tinatawag ng mga mangangaral na provisional payment or payment that did not exhaust the grand promises of the prophets. That's why hinihintay natin ang pagdating ng araw ng Panginoon. At para sa mananampalataya, ito'y katubusan, ito'y paglubos ng katubusan at kaligtasan natin. So ang punto dito, ang kalubusan ng kaligtasan na makakamtam sa araw ng Panginoon ang magpupuno ng kagalakan ng mga hinirang. Imagine a day when walang kasalanan. Araw-araw minsan pagising pa lang natin nagkakasala tayo. Mabagsak tayo. Imagine a day where walang judgment sa kapatiran. Imagine a day na lahat tayo ay nagagalak, aawit sa Panginoon, sabay-sabay na mapupuno ang ating mga puso ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ito ang larawan ng lubusang pagligtas ng Diyos. Ito ay nagdadala ng kagalakan, hindi lang kaligtasan na may kinalaman sa pansamantala, kundi pang walang hanggan. So ang hamon dito sa unang punto natin, magalak ka sa biyaya ng kaligtasan na napasayo dahil kay Kristo. Na kung ito ang lubusang pagliligtas ng Diyos, hindi lang 'di ba siya outside merong inward, 'di ba nakita nyo kanina, wala nang pagsinungaling, wala nang pagkukunwari, mapagpakumbaba na lahat, maamo na wala nang mapagmataas. Ito yung lubusang pagligtas ng Diyos, hindi lang panlabas kundi panloob, walang kasalanan, walang pagmamalaki. Kung ikaw ay tunay na manampalataya, ito'y gagawin ng Panginoon sa iyo. Ano minsan may mga nag-share na mga kapatiran na they are despair, na pupunta sa kawalan ng pag-asa, na bakit ganito, nagawa ko na naman yung kasalanan na ginawa ko, bakit ganito na nakapagbanggit ako ng masakit sa aking kapatid, pero sa araw na iyon, sa paglubos ng Panginoon ng ating kaligtasan, hindi na natin iyon magagawa sa ating mga kapatiran. Dahil tayo ay sabay-sabay na magpupuri at magalak sa ating Panginoon. So hindi ba dapat ito ay nagdudulot sa atin ng kagalakan ngayon, yung vision, yung sight na darating ang panahon na tayo ay sama-samang magpupuri sa Panginoon ng walang pagmapataas at walang pagkukunwari. So yun yung unang punto. Pero hindi lang yon, ito'y kagalakan dahil nasa kalagitnaan natin ang Diyos. Diba? While we cannot explore ang lahat ng aspeto ng eschatological fulfillment ng prophecy ito, but we cannot afford to miss the most important one, the presence of Yahweh. Maganda na walang kasalanan. Maganda na walang pagkukunwari. Sabi ng isang mangaral noon, pero kung wala ang Panginoon doon, anong silbi noon? Yun yung center ng ating kagalakan, ang presensya ng Panginoon. Kaya kahit nga ngayon, kahit imperfect ang ating worship, may mga distractions sa ating paligid, even sa ating sarili, alam natin na ang presensya ng Panginoon ay naririto, nagalak tayo. How much more sa pagdating ng araw ng Panginoon, na ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kagalakan. Kaya nga kung yung mga naunang chapter 1, 2, and part ng chapter 3, ay matawag natin na horror story, ito naman ay matawag natin na hero story. At ang hero ay hindi tayo, kundi ang Panginoon. Sabi ng isang mangaral sa 9 Marks, Zephaniah's picture of restoration puts God at the center of the celebration. We should see this as the greatest joy of being restored. Far more than all other blessings of God, we should rejoice that in that day, mga kapatid, the King of Israel, the Lord, is in our midst. Hindi ba ito nag-cause ng thrill sa ating mga puso? Na
uninterrupted. Ang Panginoon ay nasa presensya natin, na gaya ng binasa ni Brother Jerome kanina, God and the Lamb is in our midst. So dito sa ating teksto, dalawang beses na binanggit yung katagang nasa inyong gitna. So verse 15 and then verse 17. So una makikita natin na si Yahweh ay nasa gitna natin bilang matagumpay na harit mandirigma. Kung bakit wala ng kasalanan, kung bakit wala ng hatol, kung bakit wala ng pang-aapi ng mga kaaway, hindi yun dahil sa gawa natin, kundi dahil ang nasa gitna natin ay matagumpay na harit mandirigma. Di ba, tignan nyo sa verse 15, pagkatapos banggitin yung pag-alis ng hatol, yung second part, ang hari ng Israel, ang Panginoon ay nasa gitna mo. Hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. And then verse 17, ang Panginoong mong Diyos ay nasa gitna mo. Isang mandirigma na nagbibigay ng tagumpay. So itong hari natin ay nagtagumpay at siya'y magtatagumpay laban sa ating mga kaaway. So ang presensya ni Yahweh sa mga rebelde ay takot at panganib dahil sa kanyang puot. Pero sa kanyang mga tao, ito'y kasiguraduhan ng kapayapaan. Ito'y kasiguraduhan ng kagalakan. Ang nasa gitna natin ang mag-iingat sa atin at magbibigay ng tagumpay. Recall niyo yung ating preaching sa kay Habakuk, di ba? Matindi yung pangamba ni Habakuk na yung karahasan laganap sa kanyang paligid. Bakit? Kasi sino ba yung mga hari doon? Diba, masamang mga hari? Yung mga hari pa mismo, yung mga pasimuno sa kaguluhan, karahasan sa kanilang bayan. Pero hindi sila katulad ng Diyos. At ibang Diyos ang sa kanila. Hindi katulad ng Diyos ang mga pinuno ng mga bansa na tila mga leyon at asong ligaw sa kanilang kalagitnaan sa verse 3 ng chapter 3. Pero ang Panginoon ay isang maahamo, isang mandirigma na nag-iingat sa kanyang mga tao. Ang dahilan kung bakit walang kinakatakutan, nakapahamakan ang tao ng Diyos, ay dahil sa haring nasa kalagitnaan natin. Ang hari ng Israel, ang Panginoon. Ang mga haring lumipas ay hindi lahat naging matapat. Alam natin yan. Hindi ginampanan ng kailang mga tungkulin. Hindi nila naipagtanggol ang kailang mga bayan. Dinala pa nga sa pagkakasala. Ngunit ang Panginoong Hari ay nagtagumpay sa kanilang kalagitnaan. So hindi lang ang Yahweh, ang presensya ni Yahweh ay isang presensya ng matagumpay na hari na nagproprotekta sa atin, na si Yahweh ay nasa gitna natin bilang umiibig na may kagalakan. Now, tignan natin I remember sinabi ko kanina, according sa isang known preacher, O. Palmer Robertson, na itong 17 is the John 3:16 of the Old Testament. Bakit na kaya nasabi ito? Sinabi pa niya na it's a poem of personal love. Personal love niya para sa kanyang mga tao. Yun yung portion na yon dito sa verse 17b. Pagkatapos sabihin na ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, ito yung tatlong lines. Siya'y magalak sa iyo na may kagalakan. Siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig sa iyo. Siya'y magalak sa iyo na may malakas na awitan. Itong parallel lines na lahat ay nagko-contain ng mga phrases na nag-express ng inner joy. Kung sa verse 14, ang tinawag na magalak ay ang tao ng Diyos, ang Zion, dito sa verse 17, sinong nagagalak? Ang Panginoon. So sa araw na yun, merong mutual joy sa tao ng Diyos at sa Diyos na nagligtas sa atin. Merong inner joy and satisfaction of God Himself in His love for His people. Now, medyo yung interpretation ng yung second line doon, di ba? Siya'y magalak sa iyo na may kagalakan. Yung pangalawang line na siya'y tatahimik sa kanyang pag-ibig sa iyo. Iba-iba yung translation. For example, if you have the ESV,
Ang focus ng ESV ay ito. Sabi doon, He will quiet you in His love. So yung tatahimik, hindi yung Diyos. Ang tatahimik ay yung mga tao niya. Well, in a sense, that's true. Diba? We are satisfied in God. Tayo ay nagagalak tayo nananahan, nangandong sa kanyang pag-ibig. And sa ESV naman, He will rest in His love. KJV. He will rest in His love. Ang tinutukoy, ang Diyos naman. Sa isa pang salin, He will be quiet in His love. Now, ang tanong, sino bang tinutukoy taga dito? Sino ba yung matahimik sa pag-ibig? Ang tao ba ng Diyos o ang Diyos mismo? Now, may sense na parehas mangyayari yon, pero I would argue dito sa passage natin, sa verb na ginamit at sa Hebrew parallelism, may papagtibay natin na ito ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. Yung Hebrew verb na haras, or karas, hindi siya harassment, karas na pinag-ugatan nung salitang tatahimik or quiet, ay di-describe yung inward condition ng subject, which is, we can say, the Lord, at hindi yung quietness na ibinibigay sa iba. So, ang tatahimik ay hindi yung tumanggap nito, kundi yung nagbigay nito. So dito, mali na ang subject ay ang Panginoon. So whether you take that passive na He will be quiet or He will rest in love, it's still the Lord at yung subject yung nanahimik sa kanyang pag-ibig. At kung ating itignan yung Hebrew parallelism dito, kasi sabi sa, sa Tagalog, siya'y magalak sa iyo na may kagalakan. Sino yon? Ang Panginoon. Malinaw, di ba? Sa yung Panginoon na nasa gitna mo. At itong Panginoon, yung magalak sa iyo ng may kagalakan. And then, itong Panginoon din ang tatahimik sa kanyang pag-ibig sa iyo. At itong Panginoon din ang magalak sa iyo na may malakas na awitan. So, kung sabihin natin ay yung pagtahimik na iyon ay tumutukoy sa tao ng Diyos, madidisrupt natin yung flow ng parallelism. So, the most straightforward is I think the most likely, He will be quiet over you in His love. At napakaganda nung salin ni Robertson dito. Sabi niya, Almighty God, quiet in His love, God the mighty Savior, quietly contemplating, contented in His love for you. Kaya nga si Charles Spurgeon, hinahinang tulad niya ito sa during the time of Christ on earth. Remember nung si Jesus ay inuusig ng mga sundalo, lumaban ba siya? He was silent. He was silent. When He was reviled because of His love for His people, He came to save. Pwede nang ipapadala yung mga anghel para wasakin yung mga soldier, pero nanatili siya, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama upang makita niya ang kanyang bride, ang kanyang iglesia na kanyang tutubusin. Now, the next question natin ay ito. How could the Savior, the sovereign Creator, concentrate His whole being in the love of a temporal creature of dust? Na parang, paano mangyayari yun? Na itong walang hanggang Diyos, yung salin pa, makokontento sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao? Dagdag pang tanong, how could the holy satisfy Himself contentedly in the loving contemplation of the unholy? Paano makokontento ang Panginoon, ang banal na Diyos, sa kanyang pag-ibig sa mga taong hindi banal, sa mga taong makasalanan, sa mga remnants of grace na kanyang tutubusin, pero still, laging palpak, laging tendency at lumalayo sa kanya. Pero kung babalikan natin ng konteksto nito, yung sinabi sa verse 17 na tatahimik sa kanyang pag-ibig sa iyo, sino ba itong iyo na tinutukoy dito? Sa konteksto, ito yung Jerusalem, Zion, Israel. And if you're familiar with the Old Testament, ito'y tumutukoy sa mga pinili ng Diyos bilang object ng kanyang pag-ibig. Kaya nga sabi ng mga scholar, punong-puno ito ng Deuteronomic terms. Nang titignan mo, madali nating mai-conclude na
Inibig ng Panginoon ang kanyang mga tao. Why? Because He loves them. Because He loves them. Kung babalikan mo sa Deuteronomy, for example, may mga passage, puntahan ko lang saglit, 4:37, pagkatapos ng Exodus, binanggit doon, sapagkat minahal niya ang inyong mga pinuno at pinili ang kanyang mga anak. Chapter 7 verse 8, Deuteronomy. Pinili sila, sabi ng doon, dahil inibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako ng kanyang ipinangako. Chapter 10 verse 15. Ang Panginoon ay nalugod na ibigin ang inyong mga ninuno. Kaya nga, another one, John Gill, pagkatapos niyang sabihin na itong bawat salita daw na ito ay magbibigay ng kalakasan sa iglesia, sa mga tao ng Diyos, habang tayo ay nasa pilgrim sa mundong ito. Ito yung sabi ni John Gill, "The Lord is near at hand to support and supply them, to assist and to strengthen them, to protect and defend them. He is not only near by His essential presence, we know that, which is everywhere, and by His providential presence, which is concerned with all His creatures, but by His gracious presence, peculiar to His church and people, and which gives them unspeakable joy, and is a sufficient security from all fears and dismayings." So ang punto dito, ang Diyos na umiibig at nagligtas sa ating, sa kabila ng ating kasalanan, ay ang Diyos rin na nagagalak sa ating kalagitnaan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig at pinili niyang ibigin tayo. Di ba ito sa atin nagdudulot ng kagalakan na hindi tayo inibig ng Diyos dahil, gwapo naman ito, ibigin ko nga ito. Okay, ang bait naman nito. Parang gusto ko siyang mahalin. Hindi. He loves us because He loves us. He chose us because He is love. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi lang bunsod ng kanyang reaksyon sa nagawa natin. Kasi kung reaksyon ito sa nagawa natin initially sa fall, bagsak tayo lahat sa impyerno. Kaya nga ina-anticipate nitong pag-ibig na ito. Sabi ko kanina, ito yung John 3:16 sa Old Testament, ang pag-ibig ng Diyos na naipahayag sa kanyang anak na dumating para tubusin ang kanyang mga tao. The Father sent His Son because of His love. Kaya again, sabi ni Robertson, the love of God for His own people is not a soft, sentimental, gushy feelings that has no strength to act on behalf of its object. For this God who loves is Yahweh. He is God. He is a mighty hero who saves. May kita natin sa kasaysayan nung sinugo ng Panginoon ang pag-ibig mismo, ang kanyang anak. Siya ang Diyos na kasama natin. Diba anong tawag kay Jesus? He is Emmanuel, who is God with us. At bilang Diyos na kasama natin, siya ang nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. Matthew 1:21, the very name of Christ Himself. For He will save us from our sins. At sa kahuli-hulihan, ililigtas na tayo hanggang sa dulo, hanggang wasakin niya ang ating huling kaaway. Ano? Ang kamatayan. 1 Corinthians 15:26. At yung binasa kaya ni Brother Jerome, ito ang larawan na masaksihan natin ng mga tao ng Diyos sa mga huling mga araw. So, hayaan yung basahin ko ulit yung portion na iyon. What a glorious roll call yung ginawa ni Brother Jerome. Ang sarap nga pumikit lang, marinig mo yung mga pangalan ng mga nabasa mo, no? Na makakasama mo sila sa presensya ng Panginoon. Muli, basahin ko. Chapter 22, verse 1 ng Revelations. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na magningning na gaya ng kristal na lumabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi naroon kakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matagpuan doon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin.
at makikita nila ang kanyang mukha. At ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi na mangailangan ng liwanag ng ilawan. Hindi na problema yung Meralco doon. Ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailan man. Yung katotohanan, we will reign with God forever. So ang challenge sa atin dito, mga kapatid, gawin mong sentro ng pagbubulay-bulay ng kaligtasan mo ang Diyos tungo sa tuwi ng kagalakan. Minsan kapag yung ating kaligtasan nakatuon pa rin sa ating sarili, di ba? Bumagsak na naman ako. Christian ba talaga ako? Nahulog na naman ako. Bakit din paulit-ulit yung kasalanan ko? Wala, balik sa sarili. Ano bang panawagan sa atin ng Panginoon? Tumakbo sa Kanya. Even hindi lang sa justification, kundi even sa ating sanctification. Tatawag tayo sa Panginoon. Dahil kung, again, babalik tayo sa ating sarili, tayo'y mawawala ng pag-asa. Kaya ito naway maging sentro ng ating contemplation. Ang katotohanan na ang nasa kalagitnaan natin ngayon ay ang Diyos. At sa kalubusan, ang presensya ng Diyos kasama ang kanyang mga tao. No wonder, even si Paul sa prison, na sabi niya na rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hindi ito joy na nabibigay ng mundo lamang. Ito yung joy na nagbubukal sa pusong binago ng Diyos at naghihintay sa kalubusan ng katubusan na gagawin ng Diyos. Kamakailan lang, May 13, ay binilang sa kasaysayan ang isa sa mga madilim na pangyayari sa kasaysayan ng Indian Church. Na kasi may mga recent news na kung saan nagkaroon ng massacre ng 3 leader, ang tawag ng Tadu tribe, kung saan yung nagkaroon ng brutal ambush and killing. At hindi ito mga ordinaryong mga member, ito yung mga prominent church prominent church luminaries of the Tadu Baptist Association sa India. So matinding paghihinagpis ang daramdaman ng mga kapatiran natin doon. Kaya kung pupunta sa page nila, ang daming mga condemnation na ipinataw sa mga gumawa nito. Kasi hindi nila matanggap na bakit yung sign ng peace sa kanilang bayan na sa pamamagitan ng mga taong ito na tumutulong sa mga mahihirap, gumagawa ng kabutihan, ay walang awang pinaslang ng mga killers doon. Kaya nga sila ay nananawagan sa panalangin, sila ay nananawagan na bigyan sila ng kalakasan, lalo yung mga pamilya na naghihinagpis sa pagkamatay ng kailang mga leader. At kaya sinabi nga sa isang sulat doon na tinatawag nila ito na calculated and unforgivable massacre of peace emissaries. So we mourn with them. Yes, we mourn with them. But at the same time, hindi ba ito'y kagalakan din? Na itong mga kapatid na ito ay humaharap ngayon sa Panginoon o humarap sa Panginoon at nalubos ang kailang kaligtasan. Hindi natin kailangan maghintay pa eternity, parang naka-float lang in the air after our death. Kaya napag-usapan ng ilang kapatiran na pagkamatay hindi tayo matutulog. Sana walang naniniwala ngayon na pagkamatay natin matutulog lang tayo, no? But immediately, harap tayo sa Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya, tatanggapin mo ang kagalakan ng iyong puso. Mamasdan mo ang nagmahal sa iyo. Hindi ba iyon isang thrilling na sight para sa atin? We mourn sa kamatayan ng mga kapatid, at the same time we rejoice. And we cry, Lord Jesus, come. Kaya ang lubusang kaligtasan sa araw ng Panginoon ay tiyak na kagalakan para sa naghihintay sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang hamon dito, huwag mong hayaang takpan ng kabigatan ng buhay sa mundong ito
ang kagalakan na ikaw ay tinubos ng Diyos. Anong kabigatan meron ka ngayon? Hinahayaan mo ba yan na mawala yung joy ng iyong kaligtasan? Hinahayaan mo ba yung mga pansamantalang kabigatan ng mundong ito ang mag-eclipse sa glory ng kaligtasan na meron ka sa ating Panginoong Jesucristo? Ang kaligtasan sa araw ng Panginoon ay higit na maluwalhati at puno ng kagalakan kaysa anumang hinagpis na mayroon ang mga tao ng Diyos sa mundong ito. Again, lulubusin ng Panginoon ang katubusan ng kanyang mga tao. Wala nang luha, wala nang pigati, walang kasalanan, at siya ang nasa kalagitnaan natin. At kung manampalataya ka, kapatid, let me tell you, God delights in you. He loves you with an everlasting love. Kung ngayon, tila malamig sa'yo, ito na to, parang you're not encouraged. Ano ba yan? Parang di ko naman nararamdaman sa buhay ko yan. Ba't ang panghirap pa din? Kung ngayon tila malamig sa'yo yung thought na you are saved, ipanalangin mo kagaya ni David, Lord, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Kaya nga lahat ng pagbabago sa loob at labas ng isang makasalang tao ay buhat sa katotohanan ito na lugod ang Diyos na ibigin tayo sa kanyang anak. Kaya alam niyo ba, sa langit lubos ang kagalakan ng mga anghel sa tuwing may nagsisisi. 'Di ba sa Luke 15 verse 10, minsan nag-iiba yung turn ng passage na ito eh. Sabi doon, gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Now, sino nagagalak doon? Yung anghel lang ba ng Diyos? Hindi, nagagalak ang Diyos. Kaya nga may kagalakan sa harapan ng mga anghel. Kasi unang-una, nagagalak ang Diyos sa kaligtasan ng mga nagsisisi. Now, hamon sa mga kapatid na kaibigan natin na naririto, na hindi pa nagsisisi sa kasalanan, ayaw mo bang bigyan ng kagalakan ang Diyos sa iyong pagsisisi? Ayaw mo bang bigyan ng kagalakan ang mga tao ng Diyos, ang mga anghel sa kalangitan na merong isang makasalanan na nananampalataya sa kasapatan ng dugo at katuwiran ni Jesus? Sa muri pamanhik namin sa iyo, tumawag ka sa Kanya, manampalataya ka at yakapin mo ang tagapagligtas na umiibig sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Tayo manalangin. O Panginoon, thank you for refreshing us today with a message about the day of the Lord. At tunay na maaring ang araw ng Panginoon ay isang araw ng kapaitan at isang araw ng kagalakan. Pero nawa kami dito matagpuan na kung dumating ang iyong araw, o kaya kung kami ay humarap sa iyo sa aming kamatayan, ito naway araw ng kagalakan. Dahil may galak mo kaming tatanggapin, dahil kami ay inyong inibig. At ito naway magbunsod din sa aming mga kaibigan. The worst day that they have on earth ay hindi makukumpara sa torment in eternity. At sa mga mananampalataya, the worst day that we have on earth, hanggang dito lang. Dahil merong kalubusan ng kaligtasan sa presensya mo, Ama, at ng kordero na tumubos sa amin. O Lord, purihin ka. At ito naway baunin namin sa muling pagharap namin sa mundong makasalanan. Salamat, Ama, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.